ganyan lang pala kadali yan? Napaka-basic naman pala neto eh. Pre, wag ka munang mag-scroll. Dito ka muna. Dito ka muna sa puso ko. Tuturuan lang naman kita kung paano gumawa ng LAN cable. Pero saan nga ba ginagamit tong LAN cable na to? Dito lang naman dumadalo yung internet galing sa main router mo papunta sa switch hub or direct sa computer. Pwede din naman sa personal wifi mo. Kailangan lang naman natin ng RJ45 na bibili lang to 100 pieces, 200 pesos lang. Pero dapat piliin mo yung pass-through para mas mabilis kang makapag-crimp. Speaking of crimp, kailangan din natin ng crimper ng RJ45. 500 plus lang to guys. At para makumpleto yung tutorial natin, kailangan natin ng Cat6 UTP indoor cable. Without further tuturucho, simulan na natin. So kung makikita nyo yung sample natin, may UP siya. Kailangan natin yan putulin gamit yung crimper natin. At syempre, ituturo ko dyan kung saan mo ipapasok yung cable natin. At pag napasok mo na, siguraduhin mong maputol mo siya gamit yung strength mo. Di mo na kailangan mag super science kasi madali lang naman ito. Pagkatapos nyan, hagod-hagodin mo lang to katulad ng hinahagod mo sa umaga. Pag feeling mo na tumatayo na siya, nag-i-straight na siya, kailangan mo siyang ipasok sa banga. Hindi ka naman malilito kasi tinuturo ko naman kung saan mo talaga siya ipapasok. Pagkatapos nan, ipitin mo lang ng onte, kailangan meron siyang alawan. Hawakan mo lang yung cable, tsaka ikutin mo to crimper natin. At pag naikot mo na, merong trigger dyan sa baba para mag-release yung lock mo. Tas pwede mo na siyang baliin katulad ng pagbali mo sa puso ka. Wait, teka lang. Kailangan mong tignan yung wire. Baka nasugatan mo. In kaso lang, pag nasugatan mo, kailangan mo siyang putulin ulit. Hindi ko naman siya nasugatan, pero gusto kong ipakita sa inyo ang sample. Puputulin natin siya para alam nyo kung saan kayo puputol. Pagkatapos nyo putulin yan, ay ulitin nyo lang yung ginawa ko kanina. So, ang next natin na gagawin, kailangan muna natin tanggalin tong plastic na nasa gitna. So puputulin lang natin to katulad ng pagputol mo kanina sa cable. So ito na yung time na kailangan nating isegregate yung kulay ng mga wire sa loob. Tanggalin muna natin yung nagkabuhol-buhol kasi partner yan sila. Pag natanggal mo na yung buhol-buhol lahat, kailangan mo tong ayusin. Sundan nyo lang kung ano yung nauna. Kasi merong tricky na part dito. Unahin natin yung kulay na white-orange. Pagkatapos ng white-orange, yung orange naman. Ang kasunod ng orange is yung white-green. Now, ito na yung tricky na part. Instead na green yung isusunod mo, ang isusunod mo dapat is yung kulay na blue. Kasunod ng kulay na blue, white and blue. Tsaka doon mo na ilalagay yung mismong green. Kasunod ng green, yung white-brown. Last part is yung brown talaga. Meron pala tandaan yan na dapat talaga yung mga kulay blue at white nasa gitna. Gayahin nyo lang kung paano ko siya hinimas-himas hanggang ma-straight siya. Pag feeling nyo tuwid na siya, kailangan nyo na siyang putulin para maging level na talaga siya. At syempre, pag hindi mo siya naputol ng maayos, kailangan mo siyang maputol nang sabay talaga sila lahat. Para hindi tayo mahirapan sa pagpasok mamaya. Hindi sa school, kundi sa RJ45. Hanapin nyo lang yung may mga gold, yun ang nasa harap. Kailangan nakaharap yung may gold sa mukha mo. At saka mo na siya ipapasok. Makikita mo, lalagpas yan kasi pass-through yung binili natin. Kailangan mo siyang indiin hanggang sa dulo. Pag nadiin mo na siya, kailangan mo siyang i-review kung tama ba yung mga pagkalagay at pagkasunod-sunod ng wire mo. Para naman, iwas dubling trabaho. Pag merong mali dyang isa, hindi talaga yan gagana. Pagkatapos niyan, ikot-ikutin mo lang katulad ng pag-ikot mo sa kanya. Pag napaikot mo na siya, meron ka na namang biktima. Ituturo ko dyan kung saan mo siya ipapasok. May mga palatandaan naman para sumakto talaga at suwak na swak siya sa papasukan mo. At pag napasok mo na siya ng maayo, idiin mo talaga hanggang dulo. At pag nadiin mo na, pwede mo na tong ipitin at mapuputol yung mga wire na yan. Click mo na agad yung release para ma-release and then, ayan, meron pang natira.
kukunin mo lang yan at saka ulitin mo lang pag-crimp niyan. Ipasok mo lang ulit at saka ulitin mo. Kasi yung mga gold pin na yan ang tutusok sa iba't ibang wire na nilagay mo. At dahil tapos na tayo, try naman nating isaksak yan kung saan-saan na pwede mo siyang gamitin. So try na nga natin dito sa router. Dahan-dahanin ko lang ha. Oh, yeah. At syempre, papakita ko rin kung paano siya bubunutin. Ayan, o. At syempre, try na rin natin sa computer. Yamiti ka na say. Ipapakita ko rin kung paano siya tanggalin. Nani? So, ayun na nga. Kung natuto kayo kung paano gumawa ng LAN cable, huwag kalimutan mag-subscribe sa pinakayamin yung Darbell 16. Oh, yeah.